ugnayan ng Pilipinas sa Japan inaasahang iigting pa matapos sa naging pulong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japan Defense Minister Nakatani Gen. Ito'y sa harap na rin ng mga pagbabago sa rehiyon. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Sa pagbisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napaigting pa ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad at depensa. Kapwa tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Japan at pinag-usapan ang pagharap sa mga nangyayaring pagbabago sa rehiyon. Japan and the Philippines have worked closely for so many decades now. I'm sure that we will find much common ground which will further our relationship. Ibinahagi ni Minister Gen ang pagbisita sa Basa Air Base sa Pampanga at Wallis Air Station sa La Union. Positibong opisyal na patuloy na uunlad ang maritime cooperation ng Pilipinas at Japan. There I was able to observe with my eyes the air surveillance radar system which was transferred by the Japanese government. Isa ang Japan sa mga strategic partner ng Pilipinas. May 264 na bilateral agreement ang dalawang bansa na nakatuon sa pagbibigay ng mga kagamitang pandepensa, teknolohiya, mga infrastruktura at pagpapaunlad sa Mindanao. Nagbibigay din ang Japan ng edukasyon at pagsasana ng bansa na nakatanggap ng tulong para sa pagpapaunlad ng AFP na layong palalimin ang security cooperation. Suportado ng Japan ang pagtindig ng Pilipinas sa pagsunod sa international law tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaparehong isinusulong ng dalawang bansa ang malawak na kooperasyon sa pagitan ng iba pang bansa upang pigilan ang tensyon sa West Philippine Sea. Nakatutok ito sa mapayapang resolusyon ng mga hidwaan habang pinalalakas ang kanilang kakayahan sa depensa at seguridad. Magkasamang nag-chair ang Pilipinas at Japan sa ASEAN Defense Ministers Meeting Plus Maritime Security para sa taong 2024 hanggang 2027 na nakatuon sa papel ng naval forces sa pagpapalakas ng blue economy at pagtugon sa epekto ng climate change. Ipagdiriwang ng dalawang bansa ang 69 na taong diplomatikong relations ngayong 2025. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.